Good afternoon po sa mga taga-Dulos at sa lahat po ng ating mga viewers po. This Sunday is a very special Sunday for everyone, and we don't want anybody miss this broadcast. No, we would like you to share and like this message. Kung kayo po ay nasa Facebook, paki-share nyo po yan at paki-tag nyo yung friends because it's good to do that. No, every concerned believers who are watching this, all your friends deserve this message. Not just you, not just me, but they deserve also to hear the message of God today. I believe po lahat po tayo, we need to let other people access yung Word of God. Kaya para po sa akin, yung nanonood sa akin ngayon, pag hindi ka nag-share, pag hindi ka nagtatag at hindi ka nag-invite para sa day of broadcast natin, parang senior change natin po yung opportunity ng ibang tao maka-access sa Word of God. Alam niyo po, ang mga tao po ngayon, marami po mga tao ngayon because of pandemic problem, they feel so helpless and hopeless. No? Some of them, they lost their job. Some of them, nadi-discourage. At you never know. Baka yung mga disciples po ninyo, baka yung mga leaders po ninyo na hindi po nanonood ngayon. Why don't we just reach out to them by clicking that send message to them, share nyo po, or probably with much effort, itag nyo po yung alam nyo, probably they need the Word of God today. No? Para po sa akin, sa ating online ministry, as we broadcast this sa YouTube at saka sa tinatawag po nating Facebook Live, para po sa akin, this is one of the greatest thing nangyari po sa COVID situation. Nakita ko po, this time we could go global. No? We could simply go global. Lahat po ng mga taga-Dulos na nag-abroad na hindi na natin nakikita, we could still minister to them, reach out to them, and send the message. No? Mahalaga po sa tao yung message ng Word of God. Lahat po ng tao nangangailangan po ng Word of God. So every Sunday po, wag ho nating gawing tayo lang, no? Wag ho tayo maging makasarili lang. Yung bang maliit ba naman pagpindot ng share, di nyo pa magawa? O kaya hindi mo ba magawa yung maliit na pagtag sa mga friends mo? Okay, sana po sa sa tuwing tayo magkakaroon Sunday service, wag po ninyo ipagkakait yung message ng Word of God. You are not sharing to them si Bishop Uriel. But gusto ko po i-share ninyo yung Word of God na ipipreach ko sa mga tao, no? Because I know it helps. I know some of them are discouraged. They need to be motivated. Some of them are weak spiritually, no? But as a spiritual leader, it is my obligation, it's my role as a spiritual leader to strengthen the flock po. So kaya kinakailangan po lahat po tayo, magkaisa tayo buong Dulos for Christ sa oras pong ito, gawin po nating ugali na kapag nasa online po tayo, we share and tag our friends. Okay? Don't just like this video o yung ating live, but dapat i-share po talaga. So I give you time right now na i-share nyo po ngayon. At habang nag-share po kayo, probably nagtatag po kayo ngayon, gusto ko pong batiin yung lahat ng ating Primary 12, 144, at saka yung ating mga training leaders na nagtuturo sa live class. Binabati ko po. I think this week po, I think by Friday, magkakaroon po ng meeting ata yung ating mga buong training team, no, sa farm. At naniniwala po ako, pagpunta niyo po doon, merong magandang gagawin ng ating Panginoon. So I'd like you to pray for that. No? Another thing is I'd like to announce na by August, we're looking forward, Lord willing, makapag-start na ho tayo ng face-to-face gathering sa Cuneta Astrodome. How are you excited about that? And then while we are still waiting sa August, I really encourage everybody, pinapayagan na po tayo ngayon unti-unti na magkaroon ng face-to-face meeting. Yun nga lang may percentage po. No? But I like to announce that all cell leaders, I encourage everybody, baka pwede nyo na pong magkaroon ng face-to-face connection ulit doon sa ating mga disciples, sa ating mga leaders. Gawin na po natin ngayon yan. Samantalahin natin while the open tayo ngayon, ay gawin na po natin. Hindi lang po talaga tayo nakakapag face-to-face kasi yung Cuneta ay hindi pa po binibigay sa atin para gamitin. Ito po ay because pa lang po, nagkakaroon po ng vaccination center po sa Cuneta kaya hindi natin makapasok ngayon. So again mga kapatid, if there is a possibility po na makapag-meet tayo sa mga disciples natin, sa mga cell group natin ng face-to-face,
nakikiusap po ako sa inyo, gawin niyo po yan because those people, bored na po sa television, bored na po sa computer nila, bored na po sa iPad, the smartphone nila. They want connection to peoples. Please, mga cell leaders, huwag niyo pong ipagkait po yan. It's time for us to be reconnected back to our people so that we continue to build our relationship, so that we could guide them and lead them toward the path of righteousness. So sa hapon pong ito, napakaganda po ng itatopic ko ngayon. Sapagkat may mga tao po talaga na I should say na they are unknown. Ito po i-share ko. You know, di ba, previously I was able to share the life of Abraham and Sarah. I was able to share the life of Moses, Caleb, Joshua. But this time, I'd like to mention an unknown person that attract the attention of Jesus Christ. And then Jesus suddenly come up with a great teaching to his disciples about this unknown person. Okay? Do you know that you can be an unknown person, but you can be the GOAT? Okay? So ang title ko dito, The Unknown GOAT Story. Ito po yung title ko, The Unknown GOAT. GOAT means the greatest of all time. Ito po yung naging istorya, napakagandang story po na tinuro po sa atin. Ito pong unknown person na to. Okay? So, I think baka sa mga susunod pong topic, maghahanap din po ulit ako ng mga unknown GOAT story. No? Kasi po, maraming sabihin po ng iba, hindi, baka naman mahirap gawin yan kasi si Moses yan, hindi ako si Moses eh. Si Abraham, madali. Abraham, ako, ano lang ako, si ganito lang ako. No? Usually, we compare ourselves to those great men of God. And sometimes we undervalue ourselves, we devalue ourselves compared to those previous generation who walk with God powerfully. The truth is, there are also people in the Bible, character in the Bible, they don't even mention their name. Okay? Like this person that I want to share to you this afternoon, this is an unknown person. No? So if you feel you're unknown, you can be the GOAT. Okay? You can be experiencing GOAT story in your life. Okay? So nakita ko po, I decided na mag-ship ako ng character na kukunin because baka na-overwhelm kayo po sa mga faith nila Moses, nila Joshua and Caleb, yung sila Abraham. Okay, probably I'll go back to those GOAT people na talagang known, no, kilala pa. But I think I have to divert your attention na hindi lamang po sa mga popular characters sa Bible na gumagalaw ang Panginoon. Do you know that even to those unknown people, no names in the Bible, nakita ni Lord yung kanilang pagiging mataas ang uri na pananampalataya. So let's start reading Book of Mark chapter 12 to introduce to you the GOAT, the unknown GOAT. Sabi po ng Bible in Mark chapter 12 verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amount. Verse 42, but a poor widow came. Now, ito po yung sinasabi ko, yung poor widow dito, ito yung unknown character na isi-share ko po sa inyo. A poor widow came. No name, unknown, never even said a word kung ano siya nagsabi. No, he don't even talk here. Okay, her actions speak so much that it attract Jesus' attention. So, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Now, after Jesus saw the rich giving their offering, and then a poor widow came in and gave her offering, suddenly Jesus called the attention of his disciple. And we read in verse 43, the Bible said, calling his disciple to him, something like, hey guys, come here. I'm going to show you something here. Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Why? And then the Bible said in verse 44, they all gave out of their wealth. But she, out of her poverty. But in everything, put in everything. In other words, she gave it all. All she had to live on. Ito po yung babae
na makikita nyo po sa istoryang ito na gagamitin ni Lord to give us the right understanding, the concept of giving. You know what? Many people today, they don't understand the concept of giving. No? Well, probably I will not just talk about giving money, but giving your life, your talent, your ability to God. Because giving is not just money. Okay? Don't get me wrong. Giving is so vital in your life. But one day you will be challenged to give something more than money. Okay? Money is only one part of your giving. One side of the coin. But the other coin is your life. How can you give it all? So, we will be using this passage to illustrate the concept of giving our life to God. The concept of giving it all to God. Now, as we read this passage, you would notice that after collecting the offering scenario, okay, Jesus is about to teach his disciple the concept of giving. Actually, if you are trying to see this naturally, you will say that I think Jesus does not do the math. He doesn't know math probably. Parang, ano ba si Kristo? He doesn't know how to do. Okay? How did Jesus look at us when we give? In fact, in the eyes of Jesus, there are different types of giving. Okay? There are different types of giving. Now, Jesus was trying to teach his disciple the concept of giving. Well, using the illustration of this poor woman living in poverty, giving something to the altar or giving something to the offering treasury of the temple. And then another group of people was so rich and they're also giving large amount of money. And then when Jesus saw how these rich people give their offering to the temple treasury, Jesus looked at this poor widow under poverty condition, how she gave. And then suddenly she said, wow, napawaw si Lord dun sa babaeng mahirap. Hindi siya na-impress sa mayaman. Well, ito po yung gusto kong concept na makita natin dito. No? Jesus, suddenly tinawag niya agad yung disciple niya. Kasi probably while she was looking at the offering plates, while these rich people are giving their offerings, and the poor widows giving offering, baka ma-misunderstood ng mga disciples niya na sila humanga doon sa mayaman at maawa lang sila sa mahirap. Suddenly, Jesus grabbed this opportunity to teach them the true concept of giving. Okay? So, in the eyes of Jesus, there are different types of giver. Okay? Different types of giver. Now, let's find out how people give. Dito natin malalaman eh. Okay? I saw something here. The poor people, how people give, 4 types po, 4 na klase. Yung una, you give none. Yun ang una. Nagbibigay ka ng wala. May mga taong ganyan. Nagbibigay sila, you give none. Yung pangalawa, you give some, but little. Nagbigay ka naman, pero konti. Yung isa naman, you give much. Yan. Pero yung pangatlo, you give much. Yung pang-apat, wow, you give all. Okay? So yung pang-apat pong ito, mapapansin niyo po, yung pang-apat, you give all. Tingnan niyo po yan. Okay? So some give none, walang binigay. Pangalawa, you give some, may binigay ka pero karampot. Yung pangatlo naman, nagbigay, you give much, madami kang binigay. Madami. Pero ito, hindi madami yung number 4. You give all. Okay? Now, I want you to take note whatever I share sa inyo po. Kasi po, mamaya dadaling ko po na nagsisimula, nagbibigay ka sa pera, pero mamaya makita mo, paano mo binibigay ang buhay mo sa Panginoon? Ha? Minsan yung iba, ayaw ibigay ang buhay nila. Yung iba naman, binibigay nila buhay nila, konti lang, wag naman todo. Yung iba naman, nagbibigay sila ng todo pero hindi lahat. Tingnan yung mabuti yan. Okay? So, I will be discussing this topic, the story of the goat, unknown person, itong woman na to. Pag binasa niyo po, walang pangalan. Walang pangalan. Unknown nga eh. Tawag lang sa kanya, poor widow. Okay? So, meaning to say, God is interested to tell
the story of these unknown people, but they are able to walk pleasing the Lord. Nakita po yun ng Panginoon. So, the number one giver is the people who give none. Okay? They give nothing. Financially, some of the people, ganito yan yung iba kasi, they go to church regularly, they join the church, they attend church, they enjoy and, enjoy the preaching, enjoy the program, they consume, they receive a lot, but they give nothing financially. May mga ganyan tao, no? Yung magpupunta sa simbahan atin sa church, nakinabang, nakinig, na-bless, tuwan-tuwa, pero pag magbibigay, wala akong binibigay. May ganyan tao. Tingnan niyo pong klaseng giver. Nagbibigay ng wala. Nagbibigay ng wala. Pero gusto niya kumukuha. Nakaka-attend siya. Nagpapasalamat ako. Prayer ko walang ganyan sa dulos. No? Prayer ko talaga. No? Prayer. Sana Lord, yung mga tao pupunta rito, hindi yung number one. You give none. Pero nakikinabang ka, umaateng ka, regularly umaateng ka. Nag-church ka regularly. For some reason, I don't know why this person is not giving at all. May ganyan po mga tao. Pero, pakiusap pala, huwag kayong gagawa nung gano'n, ha? Yung pupunta ka sa church, ating ka sa church, punta ka ng cell, ating ka ng training, sasama ka sa mga gawain, nag-i-enjoy ka, nami-ministeryo ka, na bless ka, pero you give none. That's a bad culture. That's a bad lifestyle. Okay, yan po yung una. Yung pangalawa naman po, people who give something but little. Meron naman po, attend sila, pupunta sila sa church, pero pag nagbigay, pwede namang malaki ibigay, binibigyan naman yung konti. Konti lang. May mga ganyan tao. Okay, remember, God is watching how you give. On this particular passage, He was trying to convince the disciple, look at how people give. Itong mayayaman, lalaki binigay, no? Hindi yan nakaka-impress. Dito ako na-impress. Tanungin natin, bakit siya na-impress dun sa may poverty level, pero tama ang pagbibigay? Okay? Kasi nga po, yung babaeng ito, bagamat mahirap siya, alam niyang yung tinatawag na, I will give it all. Yan po, alam niya po yon. So yung pang-tatlo po, people who give much, yung katulad ganina. No? Lahat, matindi po yung binigay. Okay? Pero yung pang-apat dito, yung people who give all, ito po yung tinatawag kong ito po yung tinatawag ko ditong rare category. Rare category. Yung number 4, rare category po yan. Yung pag nagbigay sila, you give all. Okay? Don't quote me wrong. I'm not talking about give your house, di po ganun ang ibig sabihin. But God knows when you are giving your all. Okay? Mamaya po, explain ko to na hindi lang po sa perang aspeto, pero mismo sa buhay natin. Okay? Kasi po, minsan tayo, niligtas tayo ng Diyos, parang wala tayong kayang ibigay sa Diyos. Yung oras natin, hindi natin mabigay. Ang dami natin wini-withhold sa ating Panginoon. So, tingnan natin po sandali, no? Magtanong tayo dito. Bakit wala binibigay yung iba? Bakit wala? Why we give none? Wala. Bakit po? Bakit po tayo lagi ganyan? Nakita ko po, maraming mga tao, pagdating ng bigayan, whether it's money or probably someone is demanding your time for the ministry, reluctant tayo. Ha? Reluctant po tayo. Parang, bibigay ko ba to? Wag. Magko-commit ba ako? Parang, basta tuwing dinidemand tayo na magbibigay ka ng oras. Halimbawa, example po, sige, mag-train ka, magbigay ka ng oras sa training, okay, magbigay ka ng time to have fellowship with fellow believers. Lagi tayong reluctant po dyan. Lagi tayong reluctant. Kasi nakikita ko po, reluctant ka kasi usually we are self-focused. Yung naisip lang natin lagi puro sarili natin. So nagiging reluctant po tayo when we are self-focused. Okay? Tapos po, yung life natin, mapapansin nyo, napakalaki po ng ignorance na nangyayari. Yung ignorance po. No? Nakita ko, pag pumasok na po yung, siyempre pag ignorant ka sa mga biblical principle, ignorante ka sa importance ng life of giving, lifestyle of giving, wala kang biblical understanding nun. Usually po yung mga nag-withhold, yung mga reluctant magbigay, whether it is your time, your energy, your talent, you will give it to God, everything. Usually po, kulang lang yan ng pangunawa sa salita ng Diyos. Kaya po, malaki ang talo yung mga taong hindi nagbabasa, hindi nakikinig ng mga messages. Tulad ngayon, ang topic ko ngayon, we give all. No? Alam niyo po ba kung makikinig lang kayo mabuti, baka matuto ka dito.
Kasi binibigay ko po sa inyo yung tamang biblical understanding why we give none. Okay? Another probably reason is that we are always overwhelmed to the point that we are blind to the needs of others. O totoo po yan. Hindi tayo nagbibigay kasi hindi natin nakikita yung mapupuntahan ng ibibigay natin. Ang naging yung ibibigay natin, mapupuntahan lang ako. So ibibigay ko to sa sarili ko, hindi sa kanila. Puro bibigay ko. Actually, while you're not giving, because you are giving it to yourself. And that's what we call selfish people. Binibigyan mo lang yung sarili mo, but you don't give to others because we are so blind to the needs of other people. Kasi tayo lagi overwhelmed po tayo sa Ako nga, dami nga pangangailangan. Paano naman ako? Pambayad ko ng tubig, ng kuryente, di ba? Pambayad ko ng apartment, pambayad ko ng pagkain, ng budget ko araw-araw. So, we are constantly overwhelmed by our personal needs. Until to the point that we're blind to the needs of others. Okay? Meron din po tayong tinatawag na mga untrained, selfless lifestyle. Isa po yan, dahilan. Hindi po tayo kasi we are untrained. Yan po problema natin. Yung lifestyle natin, hindi po selfless. Lagi tayong selfish lifestyle. Okay? Or probably, we're not able to help or give. Zero giving ang lifestyle mo because we are driven by fear of lack. We're not driven by faith in the abundance of God. So, mas lagi tayong takot mawalan. No? Yung fear of lack. Pag nakakita ka ng makunat na tao, takot na takot mawalan yun. Yung may pera, tapos i-challenge mo magbigay ng offering, yun, ayaw magbigay. Kasi po na takot po yung mawalan, yung fear of lack. And that what makes other people kuripot talaga. No? Yung talagang yung parang boksingero, lagi na ayaw magbigay, puro talagang pakapit lagi. When we are driven by fear and not by faith, I pray you will become a stingy person. No? Now, that is the reason why we give none. The second question is why we give much but not all. Okay? Maganda po yan. Why we give some but little pala. Okay? Why we give some but little. Bakit tayo po nagbibigay tayo pero konti lang? Kasi po natutunan po natin when we give, bakit yung mga tao pag nagbigay, konti-konti lang. Konti. Nagbibigay naman. Kaya lang konti-konti. Isa pong reason dito, wala tayong ginagamit na understanding na measuring stick. May measuring stick sa Bible No? Kung nadinig niyo po yung sinishare ni Kuya Albert nyo kanina, pag gumamit ka ng measurement na maliit, measurement mong yun ang ginamit, yun ang ibibigay sa measurement ni Lord. Kung nagtanim ka ng konti din ang aanihin mo. So mayroong measuring stick si Lord. If God want to measure you, you will be given according to what measure you use. Ibig sabihin, yung measuring stick mo, yun ang gagamitin sa iyo ng Panginoon. Paano kung nabuhay kang Kristiyano na walang measuring stick? So kaya ka nagbibigay, bahala na. Kahit konti, hindi ka nababother kung konti o malaki. Wala. Why? Kasi imagine you live a life giving without a measuring stick. Teka muna. Hindi pwede, wag kayong matutong nagbibigay na walang measuring stick. Parang ganito. Dapat every time you will be challenged to give, dapat isipin mo ganito, Lord, kung ano ibibigay ko, yun ang anihin ko. Kung ano itinanim ko, yun ang anihin ko. Pag tinanim ko konti rin anihin ko. Pag ako nagtanim ng abundant, may meron kang measuring stick. Alam niyo, marami mga tao, kaya sila pag nagbigay, kokonti, kasi wala silang measuring stick sa kanilang mentality. Di ba? Bakit yung iba na pag nagbigay, pag sila nagtulong, tulong talaga. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, itong babaeng ito, mas malaki binigay nito. Kasi ang measuring stick niya, sabi niya, ito lahat, todo na ako. Ito lang ang pera ko, 2 kusing na lang. And I was so amazed to see this poor woman in poverty was able to give her best, her all, sabi nga no? So tingnan po natin, baka naman, kaya po tayo, kaya pala tayo konting magbigay, kuripot magbigay. It's because wala tayong ginagamit na measuring stick. Wala tayong standard no? Sa Bible naman, ang standard natin, ang unang binibigay, ako, personal po, ang unang kong binibigay yung aking 10%, yung tithes ko.
Minsan, saburahan mo ng konti, tapos magbibigay pa ako ng offering ko. Yun ang aking measurement. Meron akong measuring stick. Or probably, magbibigay ka naman ng kaya magbibigay ka naman ng tinatawag nating another tulong naman sa mga tao, di ba? Tumutulong ka sa ibang mga tao. Another measuring stick yon, no? And then you would realize that in a matter of time, you are able to give it all. Yun. Minsan po yung give all, di one time, no? Minsan nagbigay ka ng tithes mo, may natira. Nagbigay ng offering, may natira. Naku, konti na lang to, may nangangailangan pa. Okay. Lord, ito na, pang give it all na talaga to. Binigay mo, ubus ka na. Pero yon, all mo pala yon, di ba? So, lahat po tayo dadanas ng challenge to give it all. I think the woman was already, the woman understand the concept of giving. Kasi, kaya nga si Kristo, unknown tong babae, pero siya yung hinangaan. Mukhang si Lord, di na-impress doon sa nagbigay, no? Yung mayayaman, large amount nga eh. Itong rich people, parang hindi ho siya na-impress. Mas na-impress pa doon sa maliit lang, sentimo lang, pero todo. Ha? Sabi ng Bible, they all gave out of their wealth. Siguro, ito yung sabi ko, nagbigay ng some but not all. They gave much but not all. The woman gave it all. Yun lang naman pinagkaiba, no? So, I think God is always impressed with people when you give everything to Him, when you give it all. Yan po yung nakita ko. So, yung pangatlo, yun po yun, yung nagbigay ng much. Yung pang-apat po, when we give all. Okay? When we give all. Sabi po ng Bible dito, binigay ng babaeng ito ang lahat. Okay? Nakita ko, kapag po tayo nagbibigay ng lahat, they all gave out of their wealth. But she, out of her poverty, put in everything. All she had to live on. Titignan niyo po ito, bakit niya binigay lahat? Okay, tingnan niyo yung babae, nagpunta sa temple. When you are going to the temple, the woman, I think she is so ready to give something. So hindi, para sa kanya, hindi ho yung laki, mahalaga sa kanya, may ibibigay ako. At yung ibibigay ko, demonstration to Lord, ito na lang yung akin eh. Kung ako magbibigay sa iyo, Lord, I want to give it all. Okay? Alam niyo po, mayroong isang libro na nabasa po ako. Ang sabi ng libro na ito, it's a story of war, no, mga soldiers po to. And alam mo, yung panahon ng giyera ng Vietnam War against America, nagpunta po din yung mga batang sundalo sa Vietnam. Ako napalaban po yung mga American Army, no? And then, nung natapos po yung war, yung kanilang general, nag-report po sa Amerika, may binanggit siya na patungkol po sa war. Ang sabi niya, they gave their lives in battle to protect our freedom. Yun ang unang banat niya, no? They gave their lives in battle to protect our freedom. While you are in the beach having a good swimming experience, my soldier, sabi niya, is fighting in battles for our freedom. He was just encouraging all the families na wag kayong manghinayang namatay yung asawa at anak ninyo. Because ito pa sinabi niya, all my soldiers gave everything they got. Every American, listen, sabi niya, all gave some, but some gave all. I will repeat that word. All gave some, but some gave all. Sa Tagalog po, lahat nagbigay pero hindi lahat nagbigay ng lahat. Lahat nagbigay pero hindi lahat nagbigay ng lahat. I think this is what Jesus intend to teach to His disciple. Na pwede ka namang magbigay pero hindi ka nagbibigay ng lahat. And it never impressed God. God is impressed, okay, when we gave it all. So, dito po sa verse na binasa natin, Jesus gave us the giving concept. These rich people gave some. But this poor widow gave it all. So dalawa lang yan eh. The one who gave some and the one who gave it all. Kaya nga po, giving our lives must be our passion. Giving our future to God is our passion. Our dreams, our vision. Naniniwala po ako, ganito po dapat ang ginagawa natin. Now, how these things work? Bakit gusto ni Lord matutunan natin sa batang ito
Hindi siya nagsasabi, "Oy, give it all," hindi niya sinasabi. Pero may matututunan kayo sa babaeng ito. Wala siyang kinuman na when you give it all. Wala siyang ginawang command dito. Ang sabi niya, look at this woman. She gave all. She is on the poverty level, but she gives all. Ibig sabihin, itong babaeng ito, walang sa kanyang kahirapan, hindi niya kailangang utusang magbigay ng lahat. Walang batas na ibigay mo ang lahat. Pero she gave all. Yun ang tanong. Bakit ganun yan? Okay? Because how these things work, because Jesus look on what it goes. Tandaan nyo to. When Jesus look, nakita ko, ito yung mali ng tingin ng mga tao eh. Ang buong pagkakala natin, pag nag-offering tayo, kukunin yung offering, i-collect, dadalhin sa office, bibilangin ng mga tao, i-record, di ba? Ganyan ang tingin natin. O magkano ang offering natin? Ay, nakaipon tayo ng 50,000, kunyari, yun ang offering na collect, no? So, ganun magbilang ang tao, ganun magbilang ang mga elders sa church, ganun magbilang sa simbahan. Tanungin nyo, paano ba magbilang si Lord? Si Lord, pag nagbilang, iba. Dito sa istoryang ito, humanga siya, hindi siya nagbilang nung nakolek. Tiningnan niya yung natira sa bulsa. Kaya hindi siya bumili sa mga wealthy people na nagbibigay ng madami. Kasi nagbigay sila, marami pang natira. Itong babae, wala nang natira. So, sino nagbigay ng malaki? Di yung walang natira, ubos. All yun eh. Ito, nagbigay nga ng malaki, marami namang natira. So God, Jesus, look not what it goes on the offering box. He look on what it remains in your pocket, in your wallet, in your bank account. Tinitingnan niya ng Panginoon. Tinitingnan ni Lord, ano yung what they keep in the pocket or in your wallet. Gusto ko itong maunawaan nyo to. How these things work. Sometimes, ang feeling natin, committed na committed tayo. Feeling natin, nag-sacrifice na tayo. Pero hindi tinitingnan nila yung ginawa mo eh. Pero tinitingnan pala ni Lord, yung hindi mo pa ginagawa na pwede mong gawin. Naku po, yun ang nakakatakot. Di ba? Ibang, todo ka na, pero sabi ni Lord, ginawa mo ngayon, pero meron ka pang gawin, di mo naman ginagawa eh. Parang yung mayayaman, nagbigay sila, feeling nila, ang laki ng offering nila, pero sabi ni Lord, ang dami mo pa naman pwedeng ibigay para mas makatulong ka pero hindi mo ginagawa. Ito yung naman itong babaeng ito. Lahat na, wala na talagang ibibigay ito, yun na lang lahat. Yung parang, we just want to serve God based on what yung kaya nating ibigay. Pero sa totoo lang, we kept something pa rin. Yun ang issue dito po. Yung gusto mo mag-serve, pero may withhold ka pa rin eh. You keep something for yourself pa rin eh. Naku, dahil pong ganyan. Posible po, ikaw yung tatay, nanay, gusto mong, parang ganito, di ba tatay, mahal ko kayo mga anak. Gagawin ko lahat para kayo ay matulungan ko. Di ba ganyan, no? Pero sa gilid doon, umiinom yun, laseng. Inuubos yung pera niya doon. Ano sabi, mahal mo? Merong kinikip eh. Tuloy, hindi mo na pag-aaral yung anak mo. Tuloy, hindi na paganda buhay mo. Kasi lagi kang lasing, nang bababae ka eh. Why? Because nagbibigay ka, yun nga sabi ko, hindi naman wala kang binigay eh. May binigay ka naman eh, kaya lang konti, hindi lahat. May binigay ka, ang laki na ng pagod ko sa inyo, pero nang bababae ka. Oo nga, talagang pinag-aaral mo, pero nagsusugal ka. O nasa napunta yung pera, you don't give it all. Alam nyo, kung tayo tatay, siyempre nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin, ibigay mo na lahat. Di ba? Huwag ka na magtira ng para sa'yo. Huwag naman yung sweetheart, ito yung yung pala, may tinago ka pa para sa pang-inom mo, pang-dede mo. Diba? Pandede mo, pang-alak mo, pang-sugal mo, pang-babae mo. You don't give it all. Bandang uli, magtataka ka, bakit ganito buhay ko? Wow, because you don't give it all. Diba? Pupunta ka sa church, mag-ministry ka. Diba? Tama? Gusto ko sa church. Sige, ako magiging tagapagpakanta. Ako tutugtog sa church. Oo nga, tumugtog ko nga, pero hindi ka naman nagtatights. You don't give it all. Diba? Tama? Yung isa naman, puro bigyan ng pera. Oo nga, nagbibigyan ka ng pera, pero hindi ka naman nagsisimba. Paano yan? Paano yan? Hindi, nagbibigyan mo nagbibigyan ng offering, pero hindi ka naman nagmi-ministry. Hindi nyo naintindihan, ibig sabihin, God is looking kung ano yung natira talaga, meron ka pang gagawin. Parang yung babaeng, naalala niyo siya na might woman, she give well, di ba? Nung nagkaroon siya, ginamit niya lahat ng opportunity na gamitin. Yung wealth niya is available for kingdom purpose. Walang tinitira para sa kanya. Na-impress ang Diyos sa kanya.
Yung dating panalangin niya na magkaroon ng anak na walang nangyayari, suddenly God opened the womb and have a child. Why? Iba talaga yung dealing ni Lord sa mga taong walang tinitira. Yun ang suggestion. Iba ho ang dealing ng Diyos sa mga walang tinitira. No? Kung maglilingkod din lang tayo sa Panginoon, todo na natin. Di ba? Kaysa naman naglilingkod tayo, meron ka pa palang tinatago. Di ba? Yung iba gusto maging sa leader, pero sa likod, patalikod, may tinatagong mali. Hindi kasi they don't give it all. No? May mga parents, may mga bata, anak, pinapakita nag-aaral. Pinapakita nilang, Nay, pinagbubuti ko pag-aaral ko. Pero sa likod nung may ginagawang mali, they don't give it all. Tuwing hindi nyo binibigay ang give it all, God is not impressed. Tandaan nyo sinabi ko. That's why you don't need to be unknown if you give it all. Yan po yung gusto kong sabihin ko sa inyo. Why do you keep something from God? Why do you withhold something from God? Bakit mo wini-withhold yung sa family mo? Bakit mo you keep something for yourself, for your family? No? Tatay din po ako, and alam po ng aking mga anak, I never withhold anything pag kailangan ng mga anak ko. No? Hindi sila nakaranas na nag-withhold ako para sa kanila. I try to give everything I've got for them. I give it all. No? Sa asawa ko, may asawa rin po ako. Alam po ng asawa ko, nakikinig, nanonood po yan. Sigurado nagawa-gawapuhan sa akin ngayon yan. Sigurado, kinikilig ko yung misis ko ngayon habang nanonood. Because she knows I gave it all. No? Dito po sa Doulos for Christ, wala akong mukhang ihaharap bilang isang pastor kung hindi ko kayang ibigay ang lahat. Wala po akong mukhang ihaharap. Wala ako ni konting karapatang magpastor kung habang nagpapastor ako, may wini-withhold pa ako. Kung habang ako nagpapastor, may kinikipa ako para sa sarili ko. No. The Lord is teaching me, Uriel, I want you to become like that widow in poverty. You have to learn how to give it all. So sana po sa hapon po ito, makita niyo po yung mga truth na ito. Okay? Ang ganda-ganda po natin pinag-uusapan niyo. Kasi po, ito pong unknown, itong the goat na ito, yung unknown story na ito, nakita ko po ito. No? Laging tinitingnan ni Lord, when you gave something, when you gave it all, it involves sacrifice kasi. It involves laying your life. Parang si Lord, nag-i-enjoy siyang amuyan yung mga sacrifice. Alam niyo ba, yung si Lord, pag nagpapunta sa Old Testament ng temple, papasunog niya yung mga hayop, iba papatayin yung tupa, kukunin yung dugo, i-offer sa altar, tapos ipapasunog niya. Pag nasunog yun, aangat yun, di ba? Yung katas nung amoy nung nilulutong tupa, naaamoy niya yun. Kasi po yun, ano po yun aroma of sacrifice. Sana maunawaan po natin, yun po ang hinahanap ni Lord. When you give it all, it involves your sacrifice. And the one who sacrificed, the one who laid down his life, ay nako mga kapatid, the one who gave it all, yun po yung naaamoy ng Diyos. May bango yun. Yung mga nagbibigay ng all, may bango po yun sa pang-amoy ng ano. It becomes a sweet aroma of worship. Your sacrifice, when you give it all, halimbawa po, nagtatrabaho po kayo bilang isang tatay o nanay para sa inyong pamilya, at wala kang tinitira, yung tatay ko po, pumanaw na po siya nung ako po ay, bago pa lang ako pastor, nung namatay po yung father ko. Siya po yung example nakita ko na binigay ang lahat. Hindi ko siya nakitang nagsugal, hindi ko siya nakitang nagyosi, hindi ko rin siya nakitang ng babae, wala akong nabalita ang lasing, nagsugal, wala ko eh. Siya po yung model ko, nakita ko, walang binigay kahit siya, puro lang sa pamilya niya. Hanggang sa namatay yung tatay ko, hinangaan ko. Kasi wala siyang ibinigay para sa kanyang sarili, kundi para. Akalain mo yung tatay ko, na-stroke na, nag-Saudi pa ulit. Ganun po siya. Hanggang nagkaroon siya ng second stroke, hanggang siya namatay, he just gave it all. So tinitingnan ko po yung mga kapatid ko, pinag-aaral niya, sumama ako doon sa bagay na yun. Nakita ko po na, Lord, ganito pala ibig sabihin ng sacrifice. You're willing to lay down yourself. Wala ka nang ititira. Ganyan po dapat ang mabubuting ama, mabubuting ina. Wala ka nang ititira sa'yo. You gave it all. Ganyan po yung tamang pagbigay ng buhay. No? Kung kayo naman, meron naman po ako nakita, estudyante, no, kinukwento during I think nasa prayer meeting po kami noon, ng umaga. Sinishare niya,
kinakailan niya pumunta ng Maynila para dito magtrabaho kasi yung family niya mahirap. So, hindi siya kayang pag-aralin. Nagtrabaho muna siya parang helper sa bahay, kasambahay. At habang nagkakasambahay siya, nakiusap siya mag-aaral, unti-unti nakatapos. Bandang uli, nagtrabaho siya sa isang parang Jollibee ata o McDonald's, makatapos lang. Ngayon, mag-isa pa rin sa buhay niya. Nung nakagraduate siya, nakapag-aral siya, naging breadwinner siya, and I sense tong batang ito, taga-Dulos po siya, she gave everything. She gave everything. Nagka-COVID siya ngayon. Nung nagka-COVID siya, sabi niya, Lord, paano na yung pamilya ko? No? That even to the point na may sakit siya, na COVID siya, iniisip niya pa rin yung kanyang buhay na inoffer niya para sa Panginoon, para sa kanyang pamilya. Hindi pa rin nawawala sa kanya. Di ba nakakahanga po yung ganon? Alam niyo po, nagkasakit siya, wala siyang kasama, siya lang mag-isa. Nakasurvive siya sa COVID, and now magaling na siya ngayon, nakakatulong na naman siya. Sabi ko, what a life of sacrifice. Yung pong mga testimonies na yon, yun po yung mga unknown goat Mga unknown goat yan The story of those unknown goat no? Nakita ko po, meron po talagang willing mga mag-sacrifice. Hallelujah. Kaya nga po, ini-encourage ko po kayo lahat. Mamuhay tayo na wala tayong wini-withhold, wala tayong hold back, okay, sa buhay natin para sa ating Panginoon. Okay? We need to serve God by giving everything, every aspect of our life. Okay? Kinakailangan pong yan po magawa natin. Now, tingnan niyo po ito sandali. Ano ang nangyayari when, what is the reason why we're not giving all for God? Tingnan niyo po ito. Anong reason? Magandang tanong po yan. Bakit itong mayayaman na to? Bakit di nila binibigay ang lahat? Ba't itong mahirap kayang ibigay ang lahat? Di ba? Bakit may mga leaders sa church, they are willing to give everything. Pero iba, hindi kaya ibigay lahat Kaya may dalawang klaseng servants sa simbahan minsan Yung iba, naging effective sila kasi they are willing to give everything. Iba naman, reluctant kasi yung nagbibigay pero konti lang. Iba naman, marami sila pero hindi lahat. One of the reasons why we are not able to give our all or our best to God is this. We are overwhelmed by our personal needs. Yan po yun. To the point that we're blind to the needs of others and God's purpose. Yan po yung unang dahilan. Lagi tayong, ang dami nating pangangailangan, nabulag na tayo makita yung pangangailangan ng iba. May trabaho ako, ba't ako magsa-cell group leader? Ang dami-dami kong pagbabayaran, babayad ng tubig, kuryente, papakainin yung mga kapatid ko, tsaka nanay ko pa. Paano pa? Wala na akong time dyan. Yeah, you are overwhelmed by your needs. Pero hindi mo alam, meron ka pang natitira na pwede mong gamitin para kay Lord. I encourage everybody. Alam ko you are doing your best for your family. But meron ka pa. Why don't you give everything to God? Diba? Huwag mo lang bigyan yung time mo para sa family mo. When God is demanding because of you are called by God, please, huwag niyo pong i-withhold po yun. Pwede ko maipakiusap sa inyo to. Alam ko po may mga needs ang inyong mga family. Huwag ka lang ma-overwhelm. Pag na-overwhelm ka na, magiging bulag ka na dyan. Since you are overwhelmed, makikita mo na lang puro sarili mo. Kaya kita niyo po, may mga tao awang-awa lang sa sarili niya. They never have compassion for others kasi ang kinawaan lang nila sarili nila. Awang-awa ko sa asawa ko, awang-awa ko sa anak ko, awang-awa ko sa tatay ko. Yun, awang-awa ka lang sa sarili mo. When you are overwhelmed by your personal needs, you will become blind. Because there are others outside of you who are in need. There is still God's purpose to be accomplished. Yan po yung una dahilan. Bakit tayo are not giving our all for God? Number 2 is, we are driven by fear of lack. Yung fear of lack. Baka mawalan ako Baka mawalan ako ng oras. Nagtatrabaho baka lagi yung takot mawalan. The fear of lack instead of faith in God's abundant provisions. Yan po yung nakita ko. 32 years na po akong pastor, nakikita ko po, maraming mga tao motivated ng fear. Lahat po ng motivated by fear, hindi nakakapaglingkod. Hindi nila naibibigay yung buong lakas nila at buong puso nila sa Diyos. Okay? Maapektuhan yung kanilang pagbibigay sa giving, maapektuhan yung pagsiserve nila sa Panginoon. Kasi nga, motivated sila ng fear of lack. So, hindi na sila makapag-lead ng cell group. Minsan, hindi na sila makatulong sa vision. Why? Kasi po, driven by fear. No? Driven. Instead po, faith in God's abundant provision. Nabibless ako doon sa mga leaders po natin. No? Congratulations yung ating mga cell leaders at mga primary 12. No? Meron silang faith in God's abundance provision. Meron sila yan. No? Hindi sila natatakot sa future nila. They just believe God. That's why they are able to give it everything. No? Pangatlo, tingnan niyo po ito mabuti. We choose to be keepers or hoarders.
and not true givers. Mas pinili na lang natin keepers tayo. Mas nakapili na tayo, hoarders na lang tayo. Kaya po yung iba nahihirapang ibigay. Kasi para tayong may kasabihan ganito earn all you can, put it in the can, and then sit on the can. Parang gano'n. No? Tama? Earn all you can, and then put it in the can, and then sit on the can. Ay, grabe. Lahat na lang. Talagang sinolo, no, di ba? Kasi nga po, we choose to become hoarders because we choose to become keepers. No? Kaya sa tago tayo ng tago, hindi na pala natin nagagawa yung principle ng Bible of giving. Hindi na pala natin nagagawa that there are more people who need us. Okay? Number 4, tingnan niyo po ito. The reason why we are not giving our all for God is we fail to see that Jesus gave it all at the cross. Ako, yan po yung pinakamabigat. No? Siyempre, dahil hindi nga ho natin nakikita si Jesus na nagbigay ng lahat. When Jesus gave everything. Tingnan yung mga minsan may lumapit po sa akin, Bishop, malayo po kasi. Malayo? Opo Nakakapagod, saka nakaka-stress po physically. Malayo po Sabi ko, ikaw naman, para naman kay Lord, hindi mo magawa kahit malayo. Di ba? Marami mga Christian, yung distance problem, di ba? Bawa, aating ka ng cell group, nalalayuan ka. Ngayon, nilagay na nga sa digital, katapat mo na doon na lang, di ka ba makapunta, nalalayuan ka pa rin. Di ba? Bakit gano'n, no? Because, yung distance problem, minsan yung cost problem, nahahamon ako sa iyo. Iholi ka. Ano mas malapit? Cuneta hanggang Nabotas o langit, pupunta ka sa lupa? Ano mas malayo? Pastor, mas malayo po yung mula sa langit pupunta sa lupa. Yan ang ginawa ni Jesus para iligtas ka. Ikaw, pupunta ka na lang sa church Nabotas to Cuneta, hindi mo pa makuha. Pastor, gusto ko naman po magsimba kasi gusto ko mo po magpunta sa langit. Kailan talagang malayo sabi ko, hindi ka nga makapunta sa cell group, sa langit pa kaya, di ba? Labo mo naman, di ba? Cell group nga, di ka makapunta, magsimba. Simbahan niya, di ka makarating, gusto mo pang pumunta sa langit. Minsan po yung ating pag-iisip, we fail to see that Jesus gave it all at the cross. Di ba? Tama po ba? Tingnan nyo yan. Kasi po, mas madali kang magbigay pag ginawa mong model si Jesus. Gawin mong Christ-like yung sarili mo. Diba? Lord, lapit lang yan. Pero si Lord nga from heaven, He came from heaven to earth to show the way. Ikaw nga Diba? Ako minsan na-challenge din po ako. Alam nyo, I need to have regular training for pastors from Las Piñas to Tarlac. Honestly, I have to drive hours. Ang dami po, 2 oras, 3 oras minsan. Sometimes, yung layo na po yun. Tuwing naiisip kong malayo, sasabihin sa akin ni Lord, He came from heaven on earth. He came from heaven to earth. Tanda mo riyan. Yes, Lord. Malapit lang to. Tarlac, ang lapit-lapit lang, Lord. Hindi na ako nalalayuan. Alam niyo kung bakit? We fail to see that Jesus gave it all at the cross. Doon mo ma-realize. Konti lang yung binibigay mo. Si Kristo, lahat ibinigay. That's why most people, they don't give their all because they fail to see how Jesus gave it all. Number 5, yung pinakahuli po. Ito ingatan nyo. Why we don't give our all? Because we live in a culture that chooses self-preservation rather than giving our life for others to live. Yan po yung talagang dahilan. Nasa kultura, nasa atmosphere po natin ang selfishness. Nasa paligid po natin na nagsasabi sa ating, puro sarili mo. Self-preservation. Yan po lagi. So ayaw mong mapapagod ka, ayaw mong nalalayuan ka, ayaw mong nahihirapan ka, kasi nga self-preservation yung culture na nakuha natin. But you know what? Jesus never practiced self-preservation. Kasi may verse sa Bible na sinabi niya, whosoever preserve their life will lose their life. But whoever gave their life for God, they will gain life. Tama po ba? Luke 17:33 pala yun. No? Whoever tries to keep their life will lose it. And whoever loses their life will preserve it. Mga kapatid, ganun po gawin natin. Magbigay tayo kasi talagang ganun. Gusto niyo mabuhay, matuto ka. Yan po gagawin natin. No? Let's give it all. Okay. Now,
I hope na sa hapon pong ito, naunawaan niyo po kung bakit ina-affirm ng ating Panginoon itong babaeng ito. Ha? Huwag niyong gayahin yung marami, pero hindi lahat. Nagbigay pero konti. Huwag niyong gayahin yun. Kung kayo magbibigay ng life nyo, ng offering nyo, ng time nyo, ng skill nyo, pakibigyan nyo ng todo. What happened when we give all? Yan, tinan nyo po. What will happen to us when we give all? Ano po nangyayari sa atin kapag binibigay? Ito, nabasa sa Bible eh. May mga positive thing na nangyayari sa atin when we learn how to give all. No? Nakita ko po, marami mga tao, hindi nila nakikita yung reason. Positive reason, positive result, kung ako'y nagbibigay ng lahat. Ano kaya nangyari sa babaeng ito? No? Sana may istorya, no? But generally speaking sa scripture, may mga taong nagbigay ng lahat. Simula kay Jesus, they give their all. Ito yung nangyari sa kanila maganda. Mula sa 12 disciples, sa mga next generation of disciples, when they give all, something happened. Not just for themselves, but sometimes something happens for their nation, something happened for the world, something that changed the world. Yun po yun, when we give all. Okay? The first thing, when we give all, kung gusto nyo pong maging experience ka sa giving all, ito po, number one, we need to gain more understanding on God's principle of giving. Ang ibig ko sabihin po niyan, magbasa ka ng Biblia, pag-aralan mo pa talaga to. Remember, the concept of giving was taken and taught by Jesus to His disciple. So pinakitaan sila ngayon ng concept of giving. O, tinan mo to, malaki binigay ha. Ito konti ha. Pero sino mas magaling magbigay? Sino? Bay, naggamit ng mathematics si Peter, sandali nun. Mas malaki Hudyo, ito magaling magbigay. Sabi, no, mali ka dyan. Iyan, nagbigay pero maraming tinago. Ito, binigay, walang natira. So, sino mas malaki binigay? Yung mahirap. You see? That's how, yung biblical understanding ng giving, dito maraming sumasablay. Di ba? Maraming sumasablay. Meron niya mga tao nagbibigay. Parang yung mga politician, magbibigay tayo, pero iboto niyo ako. Maling principle ng giving yan. Di ba? Subukan mo mamigay ka, pero hindi ka tatakbo. Mahirap yan. Di ba? Kasi yung ngayon po, may nagbibigay, pero yung merong mga tinatawag mo tayong kapalit. Di ba? But when you give, you don't expect anything in return. Because we understand the principle of giving. Tandaan niyo po sa principle of giving, pag kayo nagbigay, parang yung principle ng giving. Nagbibigay ka, sabi mo, magbibigay ako ng all, kasi pag nagtanim ako ng malaki, o all naman binigay ko, malaki din maanihin ko. Di ba? Yun ang principle mo. Lord, dapat wala kayo withhold. Para bang, yung Bible na nag-uudyok sa'yo kung paano ka gagalaw. Yun. Understanding po yan. Iba ho yung may wisdom tsaka understanding sa principle of giving. Kaya wag ho kayong huwag kayong makikinig sa mga taong nagsasabi, huwag kayong makinig ng mga giving topic. Mali ho yun. Pag the less you know giving topic, the less you will give. Kasi wala kang alam sa principle. So maniniwala ka sa mga tao, ba't ka nagtatay, siniloko lang pastor mo? Oh? Sabi mo sa kanya, bakit yan? Bakit ka nakikinig sa teaching ng tithes? Wala naman sa Bible yun. Pakita mo ka sa Bible yung wala yung tithes. Ganunin mo. Kita mo, hindi niya alam. Alam niyo kung bakit? Remember, when the person is living the culture of self-preservation, hindi talaga gagamitin pati mga Bible verse, wag lang siya magbigay. Ganun po yun. No? Ang tawag ko dun kunatology. Yung kunatology, makuna talaga yun. Makunat. Yun ang alam niyo. Yung theology niya, kunatology. Makuna talaga siya. Kaya mga kuripotologist, yun ang ibig ko sabihin. No? Huwag kayo makikinig doon sa mga kuripot, mga makukunat. Huwag kayo makikinig doon. Makinig kayo sa salita ng Diyos. Then, pag kayo nagkaroon ng understanding, we can give all. Okay? Para sa akin, yung mga marunong umunawa sa Bible, yun ang mga they learn how to give all. Number 2, bahagi po dito, in part of our application, siguro ito na rin po yung time to train ourselves for selfless lifestyle. Giving is not about money. Giving is about your life. The life that forget ourselves for the sake of others. The life that we forget for the sake of God's plan and purpose. Yan po yung hinahanap ni Lord, mga selfless people. Huwag lang kayong selfless tuwing may Sunday. Dapat gawin po nating lifestyle. Selfless lifestyle.
Because when we give, it's time to train ourselves for selfless lifestyle. When we give our all to God, tinitrain na natin. Kaya siguro suggestion ko, pag kayo nagbibigay ng all, wag lang every mahal na araw, wag lang gano'n. Iba naman kasi, tuwing January 9 lang. Alala niyo po yung mga simba sa yung Pasan Cruz, di ba? When you see them every January 9, may kinausap ako dati, sabi ko, bro, sugat-sugat siya, nabubog, nagdudugo yung paa. Sabi ko, ikaw naman kasi, ba't kasi nagpunta ka ng January 9, ang daming tao dito. Ang suggestion ko sa'yo, mga January 2, walang tao dito. Punta ka ng January 2. O kaya mga January 20, January 30, kahit February, pwede. Kung titingin ka lang doon, pwede naman eh. Ba't ka sumisiksa sa January 9? Kasi nga, yung paglilingkod mo, hindi mo lifestyle. Gusto mo, January lang. Kasi feel na feel mo, January 9. Parang yung mga Christian, yung Christianong panlinggo ang pananampalataya. May mga ganyang Christiano eh. Magaling lang sa Christian sa gabi. O kaya sa linggo. Hindi it's a lifestyle. It's time to train yourself for selfless living as a lifestyle. Pangatlo po, ang ganda po nito. Third, we should be driven by faith and not by fear of lack. If you want to give all, turuan mo talaga sarili mo. That you will be driven by faith, not by the fear of lack. Kasi po, pag nasanay po yung lifestyle mo na ikaw ay lagi ka na lang tinatakot, mawawalan ka. Hindi ka na, baka ganito mangyari siya. Kasi hindi ka na makapaglingkod, hindi ka na makapagbigay, kasi nga, motivated ka na ng fear. Katulad ng pinag ko sa inyo po, si Caleb, si Joshua, they are not marked by fear. When you are constantly exposed to fearless situation and you responded to those fearless situations with fear, then fear will put mark on your heart until one day fear will become your lifestyle. So never ever develop a lifestyle of fear. And I would suggest begin to walk by faith. Okay? I want you to believe that God is providing everything for us. I want you to believe that God is enough for us. Let me share this, no? Madami po mga tao, hindi nila naunawaan na ang Diyos, marunong yan, ang Diyos. Minsan si Lord, ang tingin natin sa Lord, yung bang pang-isahan lang. Parang yung, naalala nyo ba ng si Jairus? Baka sa next week, ituro ko si Jairus, no? Parang yun ang gusto ko ituro. Kasi natutunan ko kay Jairus, yung tinawag niya si Jairus, Lord, punta ka naman sa bahay, may sakit eh. Alam ko, kaya mong gumawa ng himala. Tara, punta tayo, sabi ni Jesus. Tapos po, nagpupunta tayo sila ni Jairus. Naglalakad po sila, di ba? Pagpunta po nila, may sumingit na babaeng dinudugo ng 12 years. Hinawakan yung laylay ng damit ni Christ. Napatigil si Lord. Yung bang paalis na sila, papunta ka lang Jairus house, tumigil. Tapos, sino humawak sa akin? Lord, lahat ng tao humawak sa'yo. Sabi ni Jesus, hindi, may humawak, nag-release ng power yung katawan ko, may naniwala dito eh. Di si Jairus, nagmamadaling umuwi, baka nga matepok yung anak eh, di ba? Talaga naman si Lord tumigil pa itong babae na to. Sumingit pa eh. Naku, maniwala kayo. Gumaling yung babae. Naku, tuwan-tuwa si Jesus. Nung matapos na, sabi niya, tara, lista tayo. Naku, ito na. Nung pag-uwi, ito, pakinggan nyo ha, nung pag-uwi, patay na yung anak. Sabi nung ama, sayang Lord kung napaagalan tayo. Ayan, namatay tuloy. Kasi, kulang na lang sabihin, yung asungot na babaeng yun. Kung hindi lang dumating yung buhay pa sana. Bakit ganun ang isip natin? Alam mo kung bakit? Probably sometimes we are like Jairus na, yung bang, Lord, kung dumating ka lang, no? Yung parang ang tingin natin si Lord, good for one miracle lang. Parang pambabae, sayang, ubus na. Wala, kinuha ng babae. Ubus na. Wala na. So, tingin natin, wala na. Nabigla sila, sinabi ni Lord. Hindi siya natutulog, buhay pa yon. Pero sa totoo, sabi ni Lord, bakit? Am I good only for one miracle? Watch, I will do the second miracle, the third miracle, the fourth miracle. Kaya nga po, hindi tayo nadidriven by fear, but by faith. Kasi kung nawalan tayo, may second pa, may third pa. Sino kaya yung paniwalaan na sa pahapon pong ito na ang buhay mo ay hindi lang good for one miracle? Ang ganda nung ginawa ni Lord noon. Ngayon, hindi, parang pang noon lang ba si Lord? Ngayon wala na.
In fact, some of you right now, you don't give everything because tapos na si Lord, nakagawa na nun. No. Kung paano ko pinrovide ni Lord noong 1988 hanggang magpakasal ako 1991, pinrovide ako noon. Tapos po, ilang taon na, 32 years na po ngayon. Alam niyo po, paniwala ko, marami pang miracle na gagawin sa akin si Lord. Hindi ako magsasabi ng sayang, Panginoon, kung dumating ka lang, wala, hindi mo kailangan sabihin yan. We should be driven by faith and not fear of lack. Number 4, dapat po, when we give all, a clear vision and purpose are compelling us to give it all. Nang dahil po dito sa clear vision, clear purpose, we are compelled to give it all. Nakita ko po mga kapatid, pag walang clarity, yung purpose ng life mo at visions, hindi mo ibibigay yan lahat. No? Nung ako po yung makakilala sa Panginoon, doon ko lang po na-discover bakit ako pinanganak sa mundong ito. Diyan ko lang po na-realize na meron akong mission, meron akong God-given assignment. Yung purpose, napakalinaw na binigay sa akin ni Lord. At yun na po, humudyat sa puso ko, damdamin at isipan ko. Oriel, give it all. Now you know your purpose. Now you know the vision. It's time for you to give it all. Kasi po, hanggat hindi mo binibigay ang lahat, aywan ko lang kung may makita kang future, vision. But the day you give everything, like Abraham, hindi niya na alam kung saan siya dadali ni Lord. Basta sabi sa promised land. Saan ang address? Wala pa akong GPS noon eh. Saan kaya yun? Basta he just walk with God. I encourage everybody. When you give it all to God with clear purpose and clear vision from your heart, just walk with God. Just walk with God. You have already given your all to God. Just walk with God. Then you will realize, one by one, God will reveal something to you. Last and final, when we give all because we desire a Christ-like life, a life that honors God. Kaya po tayo nagbibigay sa Panginoon kasi gusto nating maging Christ-like, maging kawangis ng ating Panginoon. Na kung paano siya nagbigay ng all, He gave everything, He gave all, I also wanted to give all. At alam niyo po, giving your life all to God, it honors Him. Amen. Ulitin ko, wala nang pinakamagandang buhay, hindi po yung may pera, may kotse, may bahay, no. A life that honors God. And I believe, yung mayaman at yung may poverty level na babae, she bring honor to God. Why? Because she is a great example that giving, even in the middle of poverty situation, that when you give all, it honors God. Huwag niyong kakalimutan mga kapatid, you can have also a story. Pwede rin po kayong magkaroon ng istoryang maganda. Huwag niyo pong mamiss. You might feel your life is unknown, but you can be the GOAT, the greatest of all time. Just learn to honor God by giving everything. Sa hapon pong ito, if you are here watching this broadcast for the first time, I encourage everybody, kung kayo po first timer po dito, I want you to give your life to Jesus. Don't withhold anything. Lahat po ibigay nyo. And I promise you, your life will never be the same again. Amen? So bago po tayo magwakas, inaanya po ulit kayo sa next Sunday. And magkikita ulit tayo. No? I will be preparing another message for you. And bago tayo magwakas mga kapatid, if you come here for the first time, nag-visit po ka na website po natin, I'd like to encourage you to make a comment. Pag sinabi mo, I want to give it all, I want to give it all. I-comment nyo po dyan sa comment section ng Facebook Live. I want to give it all. It means something for us. It means that someone is giving their life to Jesus. Probably we could talk, we could share, so that you can start a new life with Jesus. Let's pray. Father, we thank you for giving us an understanding of the concept of giving, not just our money, Lord, but our life. Today, Lord God, we may not be poor or we may not be rich, but whatever condition of our life, Lord, it's a question of how we give, Lord. And the only thing that is acceptable, pleasing, and honoring to you, Lord,
is the day when we give all. I pray that every parents will give all, every students will give all, every people who work in the marketplace will give all. Every one of us, whether we are church leaders or new believers, teach us to give all. Because we know God, though we are unknown, we could become part of the GOAT, the greatest of all time life, Lord. And that is a life that honors God. Today, may you bless every family who watched this broadcast, Lord. I pray that you would minister to them, Lord. I lift up to you every family who are in the middle of bad situation or problem. I pray that you would come and intervene, Lord. We believe that Jesus, who died on the cross, is the one who destroyed every curses of pain and sickness and disease. Lord, I pray that healing are given to those people who need healing, Lord. And I pray, Lord God, hope will rise up, faith will arise, and our heart is to honor our God. Thank you for this afternoon, Lord. May you be glorified and be honored in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Be the unknown GOAT in your life today. God bless you. Thank you for watching this video. Don't forget to click the like button and share this with your friends. For more videos like this, make sure to subscribe to the YouTube channel of Our Dearest Church at Doulos for Christ World Harvest.